Did somebody say Slay? Nagbabago ang wika ayon sa mga pangangailangan ng mga nagsasalita nito. Isa sa mga pangyayaring lingwistiko ay semantic shift at ito ay may kinalaman sa pagbago ng paggamit ng isang salita sa pagdaloy ng panahon. Isang paksa na may kaugnay sa semantic shift ay amelioration. Amelioration ang tawag sa proseso ng pagbago ng kahulugan ng salita tungo sa isang mas positibo na kahulugan. Sa video na ito, tatalakay natin ang wika na ginagamit ng subculture ng drag at ikokonekta natin ang semantic shift bilang isa sa mga pangunahing proseso na nagbuo dito. Partikular, aalamin natin ang amelioration ng salitang slay. Sa kasaysayan, ang orihinal na kahulugan ng slay ay tumutukoy sa pagpatay o pag-aaklas. Sa iba't ibang akta, ang slay ay ginagamit bilang pandiwa na kaugnay sa isang anyo ng pagwasak ng isang masamang bagay ng isang bayani. Mula dito nagmumula ang mga pahayag tulad ng slaying the dragon. Isang halimbawa ay isang sipi mula sa aklat na The Hobbit. Bard is not lost, he cried. He dived from Esgaroth when the enemy was slain. I am Bard of the line of Girion, and I am the slayer of the dragon. Ayon sa diksyonaryo ng Merriam-Webster, ang slay ay to kill violently, wantonly, or in great numbers. Para sa Google's English Dictionary, ang slay ay kill a person or an animal in a violent way. Dahil ang salitang slay ay kaugnay sa proseso ng pagpatay, may kaakibat na negatibong konotasyon ang orihinal na definition nito. Iba't ibang plataporma bukod sa mga nobela ang gumagamit ng mga definition na ito. Sa mga pahayagan sa Pilipinas, ang paggamit ng slay sa orihinal nitong kahulugan ay karaniwan. Maaari ring idugtong ang salitang ito sa ibang krimeng ginawa upang tukuyin ang isang compound ng krimen. Halimbawa nito ang rape slay, kung saan ang kriminal ay gumawa ng panggagahasa at pagpapatay. Ilan pang kilalang uri ang kidnap slay at ang robbery slay. Bagamat ang slay ay nauugnay sa isang krimen, hindi ito ginagamit sa larangan ng batas sapagkat nangangailangan ng mas tumpak na mga termino ang mga legal na proseso. Maaari ring mapansin ang orihinal na paggamit ng slay sa iba't ibang laro mula sa RPGs, MOBAs at hanggang sa mga action-adventure. Sa mga laro ng MOBA, kinakailangan ng mga manlalaro na pumaslang ng mga halimaw o mga kalaban. Bawat pagpatay ay inihahayag ng isang announcer. Sa ibang mga laro, ipinapahayag ito sa mga hamon o quests o tagumpay o achievements tulad ng Stardew Valley, God of War at Terraria. Maaari ring makita ito sa mga pangalan tulad ng Demon Slayer, isang sandata sa Genshin Impact at ang titulo na Lina the Slayer mula sa Dota. Subalit, sa mga nakaraang taon, may semantic shift ukol sa paggamit ng salitang slay. Ibig sabihin ang paggamit ng slay sa kasalukuyan ay iba na kesa sa dati nitong paggamit at kahulugan. Slay, another slay. Period. Ayon sa Google's English Dictionary, isa pang kahulugan ng slay ay greatly impress or amuse someone. Halimbawa, you slayed the audience. Maaari rin ang slay ay tumutukoy sa be extremely impressive, stylish, or successful. Halimbawa nito ay ang she slayed that or that's so slay. Maaaring malaman ang pinanggalingan ng semantic shift na ito mula sa subkulturang drag noong dekada 70 at 80. Ang subkultura nito ay isang malikhaing at masiglang komunidad na nakatuon sa sining ng pagsuot ng mga kasautan at pag-angkop ng labis na mga estilo na kadalasang kaugnay sa ibang kasarian kaysa ng kanyang sarili. Para sa layunin ng pagtatanghal, pagpapaligaya at pagpapahayag ng sarili. Ginagamit ang terminong slay ng mga gumaganap ng drag upang ilarawan ang kanilang matagumpay at nakakaaliw na pagtatanghal sa entablado.
Maaring ito ay naglalaman ng lip-syncing, sayaw, pag-arte o anumang kombinasyon ng mga kasanayan na nakapagbibigani sa audience. Yas Queen, Skinny Legend, Versace boots the house down. Slay Queen, Hunty Mama, and Oop Daddy work. Charlie XCX, snatch my wig. Sa mga kompetisyon at event ng drag, ang runway segment ay isang mahalagang bahagi kung saan ipinapakita ng mga kalahok ang kanilang mga kasuotan at estilo. Kapag sinabi ng isang drag queen ay slay the runway, ibig sabihin kapansin-pansin ang kanilang presentasyon sa sarili. Ang slay ay maaari ring tumukoy sa antas ng kumpiyansa at sariling sigurado. Nagdadala rin ito ng mga damdaming kapangyarihan at tagumpay sa loob ng kultura ng drag. Ito ay isang paraan ng pagdiriwang ng pagkakaiba-iba, kreatibidad at kakayahan na malampasan ang mga pagsubok. Ito ay ginagamit rin ng mga tagahanga sa mga performer ng drag upang ipagdiwang ang kanilang paboritong mga drag queen o ibahagi ang kanilang sariling itsura at mga tagumpay. Ngayon, ang paggamit ng salitang slay ay humahalo na sa usapang pang-araw-araw at ginagamit ng mga tao sa labas ng drag subculture. Mga termino tulad ng joint slay na ginagamit upang tukuyin ang pagkatandem ng dalawang tao at slayage na ginagamit upang tukuyin ang aksyon ng slay ay mga ekspresyon na natural na nabuo mula sa pagpasok ng salitang slay sa usapang pang-araw-araw. Lalo pa itong napalakas nang ilunsad ang Drag Race Philippines noong 2022 sapagkat ang mga drag show ay karaniwang isinasagawa lang sa mga club, sa bar at bihira sa telebisyon.